May isang karpentero mabilis gumawa, masipag, walang pahinga. Pero may isang problema, tamad siyang mag-measure. At dahil doon, hindi siya umaasinso. Bakit? Araw-araw may project siya. May pinapagawa sa kanyang bahay, misa, pinto. Pero ang style niya, diretso trabaho agad. Walang plano, walang sukat-sukat, walang double check. Sabi niya, sayang sa oras yan, kaya ko na to. Sa umpisa, mukhang okay, mabilis siya matapos. Pero nung dumating na ang resulta, doon lumabas ang problema. Pangalawa, ang resulta ng pagmamadali. Yung pinto, hindi kasya. Yung mesa, tabingi. Yung kahoy, kulang o sobra ang sukat. Ang resulta, ulit. Back to zero. Simula na naman. Imbis na makatipid sa oras, lalo siyang nagsayang ng oras. At hindi lang yon, unti-unting nawala ang tiwala ng mga kliyente niya. May isa pang karpentero na kabaliktaran ang ginagawa. Hindi siya kasing bilis, hindi siya nagmamadali. Bago siya magputol ng kahoy, nagsusukat siya. Minsan 2 bisis pa, minsan 3 bisis pa. Sa una, parang mabagal siya. Pero pagdating sa resulta, eksakto, malinis, maayos. Kaya dumadami ang clients niya at dumadami ang pera niya. Ngayon, ilipat natin sa content creation. Maraming creators parang yung unang karpentero. Post agad ng post. Walang plano, walang strategy, walang target audience. Basta makapag-upload lang. Ang resulta, walang growth, walang engagement, walang earnings. Bakit? Kasi hindi nila mini-measure ang ginagawa nila. So paano mag-measure sa content? Ito ang tanong, ano ba ang measure sa content creation? Ito ang pag-aaral ng audience mo. Ito ang pag-analyze ng results. Ito ang pagtingin kung ano ang gumagana. Ito ang pag-adjust ng strategy. Hindi lang basta gawa, iniisip mo kung paano ito gagana. Ang problema sa iba, gusto agad ng resulta. Ayaw magplano, ayaw mag-aral, pero gusto viral agad. Tandaan mo, ang pagmamadali ng walang direksyon, nagdadala sa paulit-ulit na pagkakamali. Kaya simula ngayon, huwag kang maging karpenterong tamad mag-measure, mag-isip, magplano, mag-aral, manood ng tutorial, tapusin mo. Kasi sa mundo ng content creation, hindi panalo ang pinakamabilis, panalo ang pinaka-eksakto. Na-inspired ka ba? Paki-comment mo and see you in the comment section.